Niyakap ng dalaga ang rebultong nasa harapan niya at mapusok itong hinalikan. Nang maramdaman niyang hindi pa ito sapat, agad siyang tumingin sa ibaba. Isang posisyong hinihimok ng kuryusidad. Inabot niya ito at hinawakan ang ibaba niya. Pero sa pagkakataong ito, biglang pumasok ang kaklase niyang si Sasuke. Tinanong siya ng kaibigan niya kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ng batang babae na ang bukol na ito ay may kakaibang hugis. Lahat ba ng lalaki ay may ganitong mga bukol? Walang lalaki sa bahay ng dalaga. Noong bata pa siya, umalis ang kanyang ama. 20 years na ang nakalipas pero wala pa rin siyang first kiss. Agad namang tumalon ang ulo ni Sasuke. Mabilis niyang nilunok ang laway niya. Pagkatapos ay niyaya niya ang dalaga na subukan ang kanyang unang halik. Pero nang susubukan na sana nila, biglang may sumulpot na kaklase. Tanong niya, anong ginagawa niyo? Nagmamadaling ipinaliwanag ni Sasuke na pinag-aaralan nila ang rebulto. Ngunit hindi nagtagal ay nakita ng kanyang babaeng kaibigan ang katotohanan. Maghintay hanggang sa bumalik ang batang babae sa hagdan. Agad niyang sinampal sa mukha ang babaeng Suzu na ito. Babalaan siyang huwag lumapit kay Sasuke sa hinaharap. Kasi engaged na sila. Napaka-responsive at supportive ng kanyang pamilya. Ang mga mahihirap na tulad mo ay hindi maaaring mangarap. Naiinsulto siya. Nakaramdam ng sobrang hindi komportable sa loob. Pag-uwi niya sa gabi, nakita niya ang dalawang malalaking lalaki sa bahay ng kanyang ina. Crush at pinapagalitan nila ang nanay ni Suzu. Dahil dito ay labis siyang natakot. Bago umalis, nag-iwan sila ng maraming pera. Ngunit dahil sa galit niya, ibinalik ng ina ni Suzu ang kanilang pera. Ang dalawang taong ito pala ay gustong bumili ng tindahan ng kanilang ina. Natakot si nanay na mag-alala ang kanyang anak na si Suzu, kaya sinabi niya sa kanya na naasikaso na niya ang mga bayarin sa paaralan. Kailangan ko lang matuto. Natakot ang anak na babae na ibenta ng kanyang ina ang kanyang katawan upang makakuha ng pera. Pero sabi ni nanay, hindi niya ginawa ang mga maruruming bagay na iyon. Nakitulog lang siya sa lalaking mahal niya. Ang mga salita ng kanyang ina ay nakatulong kay Suzu na pag-aanin ang pasanin sa kanyang isipan. Ngunit pagpasok niya sa kanyang silid, narinig niya ang paggalaw ng kanyang ina. Paglingon niya ay nakita niya ang kanyang ina na nakahandusay sa lupa. Sinabi ng mga doktor kay Suzu na ang kanyang ina ay may mga malignant na tumor sa kanyang atay at baga. Parang tumama sa tenga niya ang sinabi ng doktor. Ang tanging emosyonal na suporta niya. Ano ang susunod niyang gagawin? Bukod doon, napakamahal din ng gastos sa pagpapagamot. Kahit na hindi niya alam ang gagawin. Pagkatapos ay nagkataon na nakilala ng batang babae ang isang mayamang kaibigan sa kalye. Kaka-shopping lang pala niya ng kanyang ama sa mall. Nang makita niya ito ay agad siyang nagbago. Sa ngayon ay nakaramdam siya ng selos at gutom. Ito ang unang pagkakataon na kailangan niya ng pera. Ngunit sa pag-uwi ng dalaga, nalaman niyang inatake na naman ng mga tulisan ang kanyang tindahan. Nagtapon sila ng maraming basura sa harap ng bakuran. Maging ang pinto ay natatakpan ng pagsulat ng sumpa. Mag-iwan ng pera para sa pagpapagamot ng ina. Maaari lamang siyang pumasok sa paaralan at magtrabaho ng part-time. Alam ni Sasuke ang nangyayari, at agad na tumakbo para hanapin siya ng walang sabi-sabi at niyakap siya ng mahigpit. Pagkatapos ay pindutin ito sa lupa. Ipagpatuloy mo ang hindi mo natapos kahapon. Gayunpaman, ito ay mahigpit na tinutulan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak siya sa lupa. Dahil dito, aksidenteng nahulog ang estatwa. Ang tunog na ito ay hindi sinasadyang narinig ng isang guro. May narinig akong pumasok. Agad namang itinaas ni Sasuke ang kanyang pantalon. Pagkatapos ay ibigay ang responsibilidad sa kanyang sarili. Sabihin na nating nililigawan niya ako. Sa principal's office, pagkatingin niya, nakilala ni Suzu ang lalaking nasa harapan niya. Siya ang huling pumunta sa bahay niya. Siya pala ang ama ni Suzu. Agad na binigyan ng kanyang ama si Suzu ng isang balumbon ng pera. Sabihin sa kanya na huwag ipaalam ito sa sinuman. Kung hindi, mawawala siya sa mundong ito. Ngunit si Suzu ay hindi natakot sa kanya.
Tumayo siya at inihagis ang pera sa mukha niya. Huwag masyadong mayabang. Ang pagkakaroon ng pera ay nangangahulugan na maaari mong tingnan ang ibang tao. Balang araw magkakaroon din ako ng isa. Tapos pipilitin kitang lumuhod at magmakaawa. Nang matapos siyang magsalita, ay galit siyang umalis. Pero paglabas niya, ay nakatanggap siya ng tawag na may malubhang karamdaman ang kanyang ina. Sa huling sandali ay binigyan siya ng ina ng isang sulat. Ang liham ay nagsasabi ng buong katotohanan tungkol sa taong iyon. Gusto ng kanyang ama ng pera at kapangyarihan. Kaya noong buntis ang nanay ni Suzu, iniwan niya ang mag-ina ng walang pag-aalinlangan. Nagdulot ito ng kawalan ng pag-asa ng kanyang ina at nakaranas ng depresyon. Sa wakas ay namatay sa cancer. Pagkatapos ay nagpasya siyang umalis sa lungsod na ito. Bago umalis ay nakasalubong niya muli ang kanyang kalaban. Tingnan mo ang maangas nilang itsura. Lalong lumakas ang pagnanais na maghiganti sa kanyang puso. Pagkatapos ay sumakay siya ng bus at pumunta sa isang dayuhang lungsod. Ngayon naiintindihan na niya ang kahalagahan ng pera. Bagamat wala siyang pera, wala siyang katayuan, ngunit may sandata na tinatawag na babae. Para bayaran ang kanyang kalaban, kahit ibenta niya ang kanyang katawan, hindi siya magdadalawang isip. Kaya nagpunta siya sa isang nightclub. Hayaan mo akong maging receptionist. Sinasabi ko rin na pinahahalagahan ko ang planong ito, at ngayon ay determinado akong isakatuparan ito. Desididong maging numero 1 empleyado dito. Nang matapos siyang magsalita, ay biglang pumasok ang numero 1 empleyado. Nang makita ko ito, nag-snide comment ako. Ang sabi niya ay dalaga lang siya ng barangay. How dare you say such words? Huwag mo nang isipin ang iyong lakas. Saka naglakad palapit si Liza para makita ang kwintas. Dahil dito, napag-alaman na sila ay mga street vendor lamang sa greenhouse market. Ganap na hindi alam na ang kwintas na ito ay isang souvenir na iniwan ng kanyang ina. Sinabi ni Liza kay Suzu na nandito kami sa isang high-class na nightclub. Hindi lugar para sa mga batang na yon. Ang iyong kahirapan ay nakakasira lamang sa reputasyon ng ating nightclub. Kahit pinagalitan siya, wala namang ibig sabihin. Pero sobrang kalmado pa rin. Sa halip, nagpasalamat siya sa kabilang partido sa pagsasabi sa kanya na may magandang intensyon ang may-ari at gusto siyang panatilihin siya. Ito ang nagpagulo kay Lisa. Pagkatapos ay ipinapare sila sa kanilang mga nakatatanda. Ang mga sweldo sa mga nightclub ay nahahati sa 2 antas. Magkaiba ang kita ng mga kasamang staff at bartender. Ang mga escort ay kadalasang may sariling mga file ng kliyente. Ang sweldo ay tinutukoy ng pagganap ng trabaho. Ang buwanang kita ng ilang tao ay umaabot ng daan-daang milyon. Ang trabaho ng bodyguard ay samahan at tulungan lamang ang taong naghahain ng inumin. Katumbas ng antas ng katulong. Sa unang araw ng trabaho, pinagsama siya bilang katulong ni Liza. Sa kanyang pagiging mapagmataas, patuloy niyang ginagawang awkward ang mga bagay-bagay at pinapahiya ang sarili sa harap ng mga customer. Pagkabalik ay pinagalitan niya ito. Pagkatapos ay bukas palad na anyayahan ang iba pang mga kapatid na babae sa hapunan. Sinasadyang gawin ito upang maging sanhi ng paghihiwalay. Nang walang gana siyang lumabas ng silid, hindi sinasadyang may nakita siyang lalaki. Ibinaba ng lalaki ang kanyang telepono. Maghintay hanggang sa maabutan mo at ibalik ito. Pagkatapos ay nawala ang lalaki nang walang bakas. Pero aalis na sana siya nang biglang tumunog ang phone. Bago pa man siya makapagsalita ay may ibang tao na ang bumungad sa kanya. Pagkatapos ay nagpasya siyang lumayo at pumasok sa isang silid. Lumalabas na ito ay isang bagong paraan ng panliligaw sa mga babae sa isla na bansa ng Taiwan. Ito ay hindi nagkataon na natuklasan ng mga tao ang pamamaraang ito. Dahil habang naglalaro ng beer, malaya mong mahawakan ito. Noong una ay medyo naiinis si Suzu. Pero nang makita niyang medyo magaling ang lalaking nasa harapan niya, nagsimula na siyang makipag-compromise sa kanya. Kinabukasan, tuwing pagkatapos ng trabaho, palagi siyang pumupunta para sunduin siya at inaanyayahan siyang kumain ng mga lokal na specialty. Ginagawa nitong ligtas siya.
Kung tutuusin, ito ang una niyang kaibigan simula noong dumating siya. Ngunit noong araw na yon nang hinanap siya ng kanyang ina, hindi niya sinasadyang nakita siyang may kasamang lalaki. Tinanong kung sino ang lalaki, at sumagot na kaibigan ko lang nakilala. Natakot ang kanyang ina na baka malinlang si Suzu, agad niya itong sinabihan na huwag maniwala sa mga salita ng mga lalaki diyan. Sa una ay maaaring mabuti siyang tao. Ngunit kapag lumitaw ang mga problema, nabubunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit sabihin sa kanya na naniniwala siya na pagkatapos ng lahat, siya ang kanyang unang kaibigan dito. Sabihin mo kay mommy na huwag mag-alala. Noong araw na yon, bigla siyang hinanap ni mami at binigyan siya ng litrato. Nagulat agad siya sa resulta. Nasa larawan ang isang lalaking kakakilala pa lang niya. Matapos mag-imbestiga si mami, natuklasan niyang hindi simple ang kanyang background. Siya ay miyembro ng Golden Dragon Mon gang na nanliligaw at nang-agaw ng mga babae. Biglang nakaramdam ng lamig si Suzu sa kanyang gulugod. Ang di inaasahang impormasyong ito ay labis na ikinadismaya niya. Sa pagkakataong ito ay biglang tumawag si Takeshi para hanapin siya. Matagal na nag-alinlangan, pagkatapos ay nagkunwaring masayang sinasagot ang telepono. Hiniling siya ni Takeshi na pumunta sa beach kasama niya bukas. Medyo nahiya si Suzu noong una. Pagkatapos ay masayang pumayag sa kanyang kahilingan. Kinabukasan ay nagtungo ang dalawa sa isang magandang dalampasigan. Sa hindi inaasahan, biglang itinulak ni Takeshi si Suzu sa lupa. Kung tutuusin, alam na niya ang kanyang pagkatao. Hindi na kailangang kumilos. Ngunit buong lakas pa ring lumaban si Suzu. Kahit na gusto kita, hindi mo ako magagahasa. Pagkatapos magsalita, mariin niya itong tinulak palayo. Sa puntong ito napagtanto ni Takeshi na wala pa rin siyang alam. Sabihin kay Takeshi na nagpunta siya sa nightclub para sa isang dahilan. Kahit na gusto ko talagang ibigay ang aking unang dedikasyon kay Takeshi. Ngunit kailangan niyang isave ito para maka-advance sa mga high-class na kliyente. Kung siya ay may pera at kapangyarihan, saka lamang siya makakabalik para sa paghihiganti. Kaya sa pagkakataong ito ang kanyang pagkabirhen ay katumbas ng timbang nito sa ginto. Dapat itong ibigay sa isang taong makakatulong sa kanya na makuha ang lahat. Matapos marinig ang sitwasyon, biglang nakaramdam ng malambot na puso si Takeshi. Hinubad niya ang jacket niya at ibinigay kay Suzu. Pagkatapos ay sinabi sa kanya na tutulungan niya itong matupad ang pangarap na ito. Hindi ko kailangan ng katawan mo. Ang kailangan ko ay ang puso mo. Hinding-hindi ko siya iiwan kahit kalahating hakbang. Ang mga salitang ito ay nagpasaya kay Suzu kaya napaiyak siya. Kaya nagyakapan at umiyak ang dalawa. Sa gabi, ang nightclub ay nagsasagawa ng mga buwanang pagpupulong. Ang archenemy ni Liza ay empleyado ng buwan. Ang panunood ng ibang tao na tumatanggap ng isang balumbon ng pera na kasing kapal ng libro. Ipangako mo sa iyong sarili na dapat niyang kunin ang posisyon na yon. Pagkabalik sa kanyang silid, curious na tinanong ni Suzu ang kanyang kasama sa kama. Bakit napakataas ng monthly performance ni Liza? Sinabi ng kaibigan niya kay Suzu na madalas bumisita si Liza sa istasyon, hindi lamang naghahain ng mga inumin, ngunit nais din niyang magpalipas ng gabi kasama ang mga bisita. Noon lang napagtanto ni Suzu kung gaano kaakit-akit ang katawan ng isang babae. Noong araw na yon ay pumasok ang isang matandang lalaki sa bar. Lahat ng nakakita sa kanya ay yumuko ng may paggalang. Medyo kakaiba. Pero sinabi sa kanya ni Mami na VIP customer ng restaurant ang tao. Mayroong maraming mga negosyo sa real estate ng hotel, mga lokasyon ng libangan sa timog, mayroon ding ilang mga nakalistang kumpanya. Siya ang pinakamayamang tao sa Japan. Hulihin mo na lang siya. Ang kanyang buhay ay malapit nang pumasok sa isang bagong pahina. Ngunit ang taong ito ay napakahirap pagsilbihan. Huwag kailanman i-play ang parehong item ng 2 beses. Kakaiba rin ang kanyang pagkatao. Kaya naman matanda ang tawag sa kanya ng mga tao. Nahaharap sa isang ginintuang pagkakataon, determinadong hindi palampasin. Kaya pinakilala niya ito sa matanda. Gayunpaman, ang matandang ito ay tila walang pakialam. Nang makita ko yon, tinanong ko kung anong uri ng mga babae ang gusto mo.
Sinabi ng matanda na gusto niya ang mga taong nagpapasaya sa kanya. Tingnan mo ang naiinip na hitsura ng matanda. Ipangako mo sa akin na tiyak na papasayahin ko siya. Ngunit nais niyang bigyan siya ng 3 pagkakataon. Kung hindi mo pa rin kaya sa huli. Pagkatapos ay maaari mong hawakan ito gayunpaman gusto mo. Biglang naramdaman ng matanda na napaka-interesante nitong dalaga. Ang ideyang ito ay natatangi din. Kaya agad naman siyang pumayag. Galit na galit ito kay Liza sa tabi niya, she tried her best pero hindi niya mahuli. Bakit bigyan ng 3 pagkakataon ang babaeng na yon? Nung tuturuan na sana ni Liza ng leksyon si Suzu, biglang tumakbo palabas si Mami para pigilan siya. Pero para pigilan si Suzu na tanggapin ang matanda. Pinunit ni Liza ang kanyang damit sa 100 piraso. Ngunit hindi niya inaasahan iyon pagkatapos ng maingat na pagtrim. Ang damit ay naging isang maalamat na obra maestra.